Actually, mas mahal pa minsan ang accommodation sa Philippines eh. Hindi ko makakalimutan yun, yung pinakamahal na transpo ko ever. 20 Japanese yen. Magku-quick recap tayo, i-base na lang natin sa Philippine peso, kung saan ako nagstay, kung magkano, kung paano ako nag-commute, ano yung mga sinakyan ko. Japan will always feel like my second home. Wala nga akong viewers sa YouTube, pero post lang tayo ng post. Malay natin in the future, mag-viral tayo. Sabi ko sobrang mahal sa Japan, ganyan. Pero nung na-realize ko, nung nagpunta na ako, hindi naman pala mahal sa Japan. So hey guys, ZC here. Welcome back to my channel. If you're new, I share my travel experiences, adventures, and lifestyle tips. I'm an OFW based here in Abu Dhabi and kababalik ko lang from a 10-day trip sa Tokyo. Today, ikukwento ko sa inyo yung recent trip ko sa Japan. More on the personal side yung ikukwento ko sa inyo, hindi ito super detailed kasi nga hindi ako nagdilista. Ito lang yung mga bagay na usually tinatanong sa akin kung saan ako nagstay, kung magkano yung food, paano ako nagta-travel around, and ano maganda yung mga bilhin. And again, shout out kay Chaan, sa aking good friend, dahil siya yung nag-suggest nito na magawa ako ng ganitong vlog. And too late nga, kasi nga nakabalik na ako. So sit down vlog na lang yung gagawin natin. Let's start with stays. Pag Japan trips ko, usually hotels or Airbnb ako nag-i-stay. For me kasi, ang priority ko for accommodation dapat malapit sa subway. Yun yung priority ko talaga kasi nagtitrain ako eh. So usually ang average ng mga hotels, let's focus sa Tokyo kasi sa Tokyo ako galing ngayon. Magsi-sit down vlog din ako ng pang Osaka kasi may vlog din ako ng Osaka. So for Tokyo, ang average is around 6,000 to 8,000 yen per night. So that's around 2,500 to 3,000 pesos per night yung mga hotels and Airbnbs doon. Pero kapag ka peak season kasi usually dumodoble or triple. Ano yung mga peak season? Yun yung mga winter times, yung fall, saka yung spring. Yan, alam ko usually peak season yun. Kasi yun yung maganda yung weather sa Japan at magandang gumala. Ngayon kasi, hindi ako nag-hotel guys sa aking recent Japan trip. So wala akong ma-share sa inyo na price ngayon. Pero yung range nga, so budget pa yun ha. Hindi naman siya totally budget, mga mid-range naman yun. Pero yun nga, depende pag peak season, nagti-triple yan, double-triple. Ngayon, kasi this recent trip, in-invite lang ako. Very random yung trip na to, no? Wala akong plano mag-travel after kung mag-New York. Kasi sabi ko magpapahinga ako. Pero yun nga, nagiya yung best friend ko, si Sandra. Hi Sandra, shoutout. Na mag-Japan kami at may asikasuhin kaming business deal doon. So yun nga, nag-book agad ako ng flight and then nakatipid ako kasi nagstay ako sa bahay ng isang friend namin, si Mama Hazel Yamakura. Hi Mama Hazel. So nagstay kami first from Tokyo Airport, Narita Airport to Shizuoka kasi yung bahay niya is nasa Shizuoka. So nagstay kami sa Shizuoka for like 3 days, 3 or 4 days. And then pumunta na kami sa Tokyo after. So doon ako nagstay ng mas matagal. And hindi ulit ako nag-hotel. Kasi yung anak ni Mama Hazel is may mansion doon or may flat. Kung tawagin. Sa Japan kasi mansion ang tawag doon. Or apartment. May apartment siya doon kasi nag-aaral yung anak niya doon. So doon ako nag-stay. So nakatipid din ako. Compare natin doon sa previous Tokyo trip ko. Medyo ang laki lang natipid ko sa accommodation. Kasi kung 3,000 per day sa 10 days, 30,000 pesos na yun eh. Yung previous Tokyo ko nagstay ako sa, yung pinaka-last na Tokyo ko nagstay ako sa APA Hotel. Isa siyang chain of hotels doon na budget din pero sobrang liit ng rooms like 10 square meters. Ganoon lang kalalaki yung rooms. And then yung before pa noon, nag-Airbnb na rin ako sa Tokyo. Yun yung kasama ko si Marge. Si Marge ang kasama ko sa aking first Japan trip. So, hi Marge, kilala niyo si Marge kasi nakita siya sa New York vlog ko. So, Marge, hi! So, yun lang. Bigyan ko lang ng idea sa mga rooms. Maliliit talaga ang hotel rooms sa Japan. As in literal na maliit, kama, and then maliit na space, na daanan, and then a small toilet and bath. Ang cute ng toilet and bath nila, may enjoy nyo yun. Kasi kahit sobrang liit,
Kahit sobrang compact, nandun may bathtub pa yon guys. Na sobrang liit lang din. May shower, may bidet yung mga toilets. So, yun yung normal rooms. Yun yung mga simple rooms. Malinis, safe. Generally, para sa akin, safe ang Japan. Well, I don't know for others. Pero ngayon may mga nababalitaan ako ng mga certain scams na nauuso dahil dumadami yung mga immigrants and expats sa Japan. Well, hindi ko naman sure din yun, no? Nakukwento at nababasa ko lang din naman yun. Moving on, punta tayo ng transportation. May isi-share lang ako sa inyong kwento. Hindi ko ito nakwento before. Yung unang Japan trip ko with Marge, uminom kami sa Shibuya and then we're staying in Minato. And lasing na lasing kami. Doon kasi nasaraduhan ang train hanggang midnight lang. So technically nasaraduhan kami ng train. And doon kasi ang style ng mga tao, pag once na lasing na sila at nasaraduhan sila ng train, natutulog sila sa labas ng train station. Kasi hindi naman namin kaya nila Marge yun. So ginawa namin, nag-taxi kami from Shibuya to our Airbnb kay Mama Royce. Hi Mama Royce. Sa Minato. And guess what? Magkano yung pamasahe namin? 26,000 Japanese yen. Hindi ko makakalimutan yun. Yung pinakamahal na transpo ko ever. Tas taxi pa. Yung nakakagulat 26,000 kasi ngayon, nitong recent trip ko, nagta-taxi ako. 2,000 na yung pinakamalaki, 3,000. Well, hindi naman kasi ganun kalayo. 10 to 15 minutes away, 20 minutes, so ganun lang siya. Pero yun talaga yung 26,000. Mas masala kung kinabukasan pagising namin kasi nga lasing kami. O hindi naman kami tinake advantage ng driver. Kasi 26,000 talaga. So wala na kami nagawa. Kasi maghintay kami hanggang umaga ng tren, nag-taxi na kami. So again, let's go back to the transportation. So from Narita Airport, recent ko lang ito na-discover, from Narita Airport, may mga options papunta sa city. May bus, may train, may yung limousine bus, may KC Skyliner, may Narita Express. Tapos ngayon may discover ako, may LCB. Kung tawagin nila doon, low-cost bus, which is yun yung ginamit ko ngayon from airport. Kasi ang ginamit ko before, naaalala ko is nag-KC Skyliner ako. Puro KC Skyliner ako kasi hindi ko alam kung bakit yun yung ginamit ko before. And then yung low-cost bus kasi is bago lang din. Siguro last year lang yun or last year. And then, yun nga, nung nakita ko siya, nung nag-search ako, low-cost bus, sobrang mura niya. Kasi kung mag-train kayo, around 3,000 to 4,000 yen. Yung limousine bus, ganun din, 3,000 to 4,000 yen. So, hindi siya mahal, pero hindi siya mura. So, yung bus, yung airport low-cost bus, mabilis din siya. Same lang siya ng time of travel, 1 hour. Meron siyang stop sa Tokyo Station, sa Ginza Station, and sa Tokyo and Ginza. So, ginawa ko lang, pumunta ako ng Tokyo Station. And guess how much? It's 1,500 yen, guys. So, sobrang mura. 1,500, so like around 600 pesos. So from Tokyo Station, doon ako nag-bullet train papuntang Shizuoka. Kasi sa Shizuoka kasi Mama Hazel. Doon na nila ako sinundo sa Shizuoka Station. Nag-bullet train ako from Tokyo Station to Shizuoka. Tokaido yung Shinkansen na sinakyan ko, if I remember correctly. And ang presyo niya is, ano ba? I think 6,000. Yeah, I think 6,000 yen. Well, not specific, pero nasa ganung range. Kasi usually ganun yung range ng mga Shinkansen. 5,000 yen, 6,000 yen. Depende sa distance. Pero yung Shizuoka is around 6,000 yen. Ipa-flash ko na lang sa baba ng screen kung magkano exact. Kasi checkin ko sa credit card statement ko kung magkano. Inside the city naman, when I get back to Tokyo, so inside Tokyo, ang mode of transportation natin as always is train rides and reliable si Google Maps, guys. Number one, best friend nyo sa Japan, si Google Maps para hindi kayo maligaw. Useful, lalo na sa mga train rides. Ang normal train rides doon is around 140 to 300 yung average. So parang 60 pesos to 120 per trip. Kasi yung inistayan ko, 5 stations away from Shibuya, mga 10-minute train ride, 140 lang eh. So parang 60 pesos lang. And meron naman kayo mabibili na Tokyo Metro Subway Pass, good for 1 day, 2 days, and 3 days. Yun nga lang kasi minsan hindi mo siya magagamit kasi hindi naman lahat ng train is subway. Meron iba't ibang line, may JR line, merong Keio line, so iba-iba. Ang tawag dito, unlimited siya dun sa subway lang. And mura siya. Well, okay pa rin siyang bilhin kahit sabi mo nag-JR ka. Ako kasi ginawa ko, bumili ako ng 3 days. Bumili ako ng unlimited. Tapos, around 1,500 yen.
So magkano yung 1,500 yan guys? Nasa 600 yon. So for 3 days unlimited subway station. Tapos ang ginagawa ko, kapag need ko mag JR line, bumibili na lang ako ng separate ticket for JR. Kasi sulit pa rin siya eh. Kasi kung 1,500 yen, sa tampong normal na subway station na 150 or 200, ano siya, covered na siya. And sure ako, hindi kayo magte-trend ng 10 times lang, more than 10 times. Yun nga lang, mag-additional lang kayo kapag mag-JR kayo kasi hindi siya covered ng unlimited pass ng Metro Subway. Meron namang JR pass na unlimited pero sobrang mahal guys. Hindi siya advisable. For me ako kinumpit ko, hindi talaga siya advisable. Unless talaga doon ako dito, mag-stay ako na ng 1 month at mag-extensive travel ako around Japan. Doon masusulit ko yung JR pero no, sobrang mahal. Hindi ko maalala ipopost ko dito sa baba. Check nyo na lang. Ito sa screen. Ito yung presyo. Tapos ano pa ba? Yun nga, pag late nights, nasaradon kayo ng metro, pwede naman kayong mag-taxi. Well, hindi naman ganun kamahal ang taxi. Ang flag down nila is 500. And ako usually ang taxi ko is, kung malapit lang naman yung area nyo, mga mga ganun, 2,000 to 3,000 yen. Talagang yung Shinkansen, one way yung sinasabi ko kanina, one way around 5,000 to 6,000 to Shizuoka. Pero sulit yon kasi nga yung bilis ng biyahe. Yung Shizuoka is malayo, hindi naman siya ganun kalayo sa Tokyo, pero kung ida-drive mo is around 3 hours, 2 to 3 hours. Pero yung Shinkansen is around 2 hours lang. 50 something minutes lang. O sabihin natin 1 hour, mabilis pa rin yun. So you save time. Isa pa pala, nung pabalik ako nung hinatid ko si Sandra, kasi hindi kami sabay, nauna siya umuwi And Manila kasi siya. So ako, nag-start ako ng 3 days pa. Hinatid namin siya sa airport. Sa Narita Airport din siya, sa Terminal 3. Supposedly magbabas kami, pero dahil late na siya, Narita Express kami. 1 hour din yung biyahe, pero mas mahal. 3,300 or 3,200 yen. Well, mura pa rin siya. Mabilis din siya, pero yun nga, kasi ako, since may nakita ako mas mura, same lang din naman yung travel time, doon ako sa mas mura. Kahit ako, nung pabalik ako, sa Abu Dhabi, papuntang airport from Shindeita, yung station namin, ang plano ko maglo-locust bus ako. Pero dahil nga nagmamadali at late na rin ako noon, dahil di pa rin ako nakapag-check-in, nag-Narita Express na ako, guys. Yung Narita Express, marami siyang stop. May Chiba, may Tokyo Station, may Shibuya. And rin siya, meron din siyang yung Skyliner naman, ang alam ko, ang Skyliner ay sa Ueno. Yun yung naaalala ko. Moving on, sa food tayo. When it comes to food in Japan never fails. Guaranteed yun, sure. Ako, malakas akong kumain, matakaw ako. Obvious naman sa katawan ko, diba? Laki-laki ko. Sa Japan, ramen is a must. Typically, ang presyo ng ramen is 900 to 1,200. So, ganun yung range ng mga nakakainan ko. So, around 350 to 400 pesos. Ichiran, not so much fan. Mas gusto ko pa yung mga maliliit na ramen shops, mga izakaya. Yun, mas gusto ko pa yung mga gano'n kasi mas legit, mas authentic yung lasa. Sa Ichiran kasi nothing special. Hindi ko rin magets yung hype kung ba't siya pinipilahan. No offense man, dun sa ibang favorite ng Ichiran. Masarap siya pero walang kakaiba sa kanya. Mas marami ako natikman na mas masarap pa doon. Na-try ko na rin mag-conveyor belt sushi. Makikita niyo sa vlog ko. Nag-Hama-sushi kami. Siyempre yun yung sikat, Hama-sushi. Ang isang plate ng sushi, usually 2 to 3 pieces, is 150 to 300. Depende. Kung meat, kung shrimp, kung fish. For 2 to 3 piece na sushi. So sulit siya for me. Before naalala ko, 100 yen lang siya. So ngayon yung pinakamura is 150 na. So medyo nagmahal na. Tapos syempre, ang ating favorite, ang konbini o ang convenience stores. Sandwiches, egg sando, favorite ko dyan. Pero ang number one, wala nyo kanina number one na favorite ko sa 7-Eleven guys, bukod sa coffee, onigiri. Isa lang rin naman bibili mo, onigiri. Favorite ko onigiri. Onigiri nila doon, lalo na yung tuna mayo. Hindi ko pagpapalit kahit kanino yon. Kahit sa ang konbini, 7-Eleven tuna onigiri mayo is sobrang masarap. Na-try ko sa iba, pero sa 7-Eleven pa rin yung masarap. So, 160 siya. 160 yen. So, for me, medyo sulit yon 60. Kasi, ganun yung usual routine ko eh. And ang routine ko kasi guys, pagkagising ko, lumalabas agad ako, maliligo, lalabas, ang una kong pupuntahan 7-Eleven to get iced coffee. Ang iced coffee nila is around 250 yen. Mga 80 pesos for iced Americano. Ako, di ba, Americano lover ako.
Well, I don't, not romantically, pero iced Americano, guys. Black coffee lang or brewed coffee. Araw-araw ako nag-iced Americano sa 7-Eleven and Unigrip tuwing umaga. And then balik ako sa accommodation ko, balik ako sa bahay, or minsan diretso na ako sa gala. Pero yun, lagi ako nag 7-Eleven. So parang one time na lang nakakain ko. Nakakatipid ako that way. Kasi nga, busog pa naman ako. Usually, nag-heavy meal na lang ako sa afternoon. Let's go sa typical budget sa food. Sa typical budget, siguro mag-budget kayo ng 1,000. Kung mag-isa lang kayo, 1,000 per day sa food nyo, sa isang meal. So, 1,000 per meal tayo. Pero kung gusto nyo mag-splurge, siguro yung 2,000 average okay na yun. Kasi may mga kinakainan ako. Mag-isa lang ako 2,000, 1,500. Kasi kagaya ng favorite ko yung katsudon. Ayan, try nyo yun guys, katsudon. Parang nasa 1,200 yung nakakainan kong katsudon. Pero big serving na yun, complete meal na yun. With rice, with soup, with drinks na yun. Ang mga suggestions ko na try nyo was sa mga first timer magja-Japan. Siyempre ramen. Bukod sa ramen, try nyo rin yung mga sushi nila, raw sushi. Sasabihin ko sana takoyaki, pero kasi more on Osaka yung takoyaki. Pero yun, meron din naman sa Tokyo. Ano pa ba? May favorite akong fast food doon, yung Gusto Cafe. Doon kami madalas. Lagi ako umorder ng hamburger. Parang burger steak, pero hindi siya burger steak eh. Basta, ganon. Nga pala guys, nandito ako sa Marina Mall. Sa Abu Dhabi, pinuntahan ko ang aking pinsan na nagpasabay ng Onitsuka. And nilibre niya ako ng kape. So, nandito ako sa Joe and the Juice. Pakita ko lang sa inyo yung paligid. So, ito yung Marina Mall. Ito yung Joe and the Juice. Yeah. Ako. Punta tayo ng pasalubong siguro. No? For shopping and pasalubong, top pick lagi, syempre. Where to go? Donkey, guys. Donkey. Donkey, ang mga binibilisan is nandyan yung mga KitKat na matcha, iba't ibang flavors. Nandyan yung mga Alfort chocolates, almonds, yung mga Meiji, nandyan yung mga Meiji, mga beauty products, nandyan lahat yan, guys. Mura lang yan, mga Alfort, 130 lang yan eh. So, mga 50 pesos pataas. Narangan yan. Lahat ng skincare nandyan din. Yung mga mahihilig sa Japanese skincare nandyan yun. Vitamins, collagen, etc. Uniqlo finds, may mga Japan exclusive na items sa Uniqlo. Mga shirts usually 1,000 yen, so mga 300 pesos. Or minsan kasi may mga sales sila, half. Tapos, nyo kalimutan guys sa Japan, tax-free. Basta paglalabas lang kayo, dali nyo lagi yung passport nyo. And ang minimum natin for tax-free sa Japan is 5,500 yen. Included tax. So pag na-tax free yan, magiging 5,000 siya. Ako, mahilig ako mag-thrift shop. May na-discover ako recently dun sa Shimokitazawa. First time kong pumunta sa Shimokitazawa, guys. And nakascore ako ng mga branded shirts and sobrang mumura. As in literal na mura, guys. Mga bags, shirts, etc. Pero I find Osaka more cheaper than Tokyo when it comes to shopping. Pero yun, again, number one, Donkey. Kung gusto nyo ng place na nandun na lahat, Donkey. Pero may ibang mga items sa Donkey na mas mura sa labas. Yung mga pharmacy sa labas. Pero, so, i-check nyo na lang. Highlights itong recent travel ko. Best part for me is yung Mount Fuji ropeway. Hindi gaano nagpakita sa akin si Mount Fuji, pero nung pauwi na kami, nagpakita siya. Ano siya, around 1,500 yen. Yung sa ropeway, yung parang cable car. Nabilib ako guys. Nakakalungkot lang kasi hindi ko siya totally nakita ng buo kasi may clouds. Pero nakita ko yung ano niya, yung cone shape niya. And walang snow kasi nga summer. Yung Tokyo Tower, hindi naman ako umakyat doon. Actually, mas okay kasi sa labas lang okay na. Yung view lang niya okay na. Skytree na try ko umakyat before sa Skytree. Around 2,000, I think 2,000 or 3,000 yen yun. Para makakyat kayo sa taas. Na-try ko na siya with Blue Gym and Mama Loot. Sa Tokyo Tower, kung gusto nyo, pwede naman kayo pumasok. 1,200 yen yun, guys. Pero ako, honestly, mas gusto ko minsan yung free. Kasi mas maganda yung view sa mga parks. Or kahit sana may overlooking spot. TikTok nyo lang yan, guys. I-search nyo lang sa TikTok. Ang dami lalabas sa TikTok. Kasi ako usually ganun ang ginagawa ko ngayon. When it comes to travel, parang ang galing ng TikTok in terms of search. So yun, doon ako bumabawi. Real talk tips. Sige. Always carry cash. Kasi marami pa rin small resto na walang card machine. There's this one time na kakain kami ni Noah. Nakatatlong restaurant na kami. Lahat yun cash lang ang tinatanggap. Wala akong cash. Wala rin akong dalang wallet.
wala akong dalang card. So, Samsung Pay lang yung gagamitin ko. And si Noah wala rin dalang wallet. So, kakahanap namin ng restaurant, puro cash. Isipan namin umuwi na lang at kunin yung wallet namin. Nagsale lang kami ng oras kakaikot, guys. Pero yun nga, always carry cash kahit maliit na halaga. Ako, itong recent Japan trip ko, may cash on hand ako ng 50,000 lang. 50,000 yen lang. Yeah, well, malaki yun. 5 lapad pala. Yun yung cash on hand ko. Pero kinulang pa rin yun. Nag-withdraw pa rin ako. Kasi ngayon iba, cash lang talaga. Alam niyo naman yung travel style ko. Medyo lazy ako, lazy travel. May guide ako per day, may itinerary ako, may guide ako na sinusunod, pero not necessarily susundin ko siya. Like for example, yung guide ko, ito yung mga pupuntahan ko for today. Kung hindi ko man napuntahan yung iba lahat ngayon, pupuntahan ko siya ng next day. So parang gano'n, ina-adjust ko siya. Flexible naman. Kaya nga, I do longer travel, hindi lang 3-4 days. Usually 1 week, 2 weeks, gano'n. Para at least may allowance tayo. And yun nga, hindi naman ako gumigising ng maaga, guys. Ang gising ko tanghali. So ang gala ko is hapon. Tanghali or hapon. Pero sa Japan, medyo maaga ako nagigising sa Japan. So nakakagala ako na medyo maaga-aga. At least before lunch, nakakalabas na ako. Alam niyo naman ng Japan, guys, be prepared pala. Isa pa pala sa tip na ibibigay ko, mag-rubber shoes kayo. Kasi Japan is a walking country. As in, everyday marireach niyo yung walking goals niyo, 10,000 to 20,000 steps per day. Ganon katindi ang lakaran sa Japan, guys. Ako nga na hindi pa nagtutour talaga. Kasi wala na akong pinuntahan masyadong tourist spots eh. Parang pinuntahan ko lang Tokyo Tower at Sky Tree. O yun, Shibuya, yun lang. Kasi nga naikot ko lang siya before. Kahit Disneyland, hindi ako nag-Disneyland eh. And ingat na lang din. Kahit sabihin natin na generally safe ang Japan, ang like ng mga advice is kahit safe, mag-iingat pa rin kayo, guys. So yun. Kung may questions kayo, pwede nyo ako i-DM sa Instagram or sa Facebook. Direct message nyo ako, guys, or private message nyo ako dito sa YouTube or mag-comment kayo. Mas ma-appreciate ko kung magko-comment kayo para magkaroon naman ng engagement yung video ko. And sasagutin natin yan sa mga next vlogs natin. So, yun nga, guys, no? That's my Japan recap. Sabi ko, hindi to pro guide. Pero sana nakatulong para may idea rin kayo magkano yung basics. Sa ramen, sa coffee, sa train, sa hotels. And yun nga, sabi ko nga, Japan can be expensive. So, sa iba, mahal pa rin talaga ang Japan. Which is totoo, medyo mahal pa rin naman talaga ang Japan. Talaga magko-compete ka, no? Ako kasi nasanay ako hindi mag-compete. Pero sa mga usual na tourist na nagko-convert pa, if gusto mo talaga yung mag-splurge. Pero kung tutuusin, kaya rin siya na budget-friendly. Minsan mas mahal pa sa Pilipinas, guys. Trust me. Hindi siya ganun kamahal. Kung marunong ka mag-balance talaga, yun, ma-maximize mo siya. Comment nyo sa baba kung ano yung mga, anong unang gagawin nyo pag nagpunta kayo ng Japan o pagdating nyo sa Japan. Or kung saan kayo unang pupunta, Tokyo, Osaka, Sapporo, or kung may ibang areas kayo na gusto punta, Nagoya, Fukuoka, comment nyo lang sa baba, guys. Sasagutin ko isa-isa yan. Ano yung mga, may sasuggest nyo rin sa iba natin viewers. Baka sa mga avid Japan travelers natin dyan, may mga tips din kayo. Pa-comment sa baba, guys. Of course, don't forget to like, share, and subscribe. Next vlog, baka i-share ko naman kung paano ko pinlano ang Japan trip ko. Step by step. Pero pinag-iisipan ko pa yon. Kasi usually hindi ako nagpaplano eh. Siguro after ng etong video na to, guys, talabas to, after ng Japan series ko, kung ilan vlogs man yung Japan na yun, no? And then after kasi nun, next na i-upload ko is Korea. Yung biyahe natin sa Korea last March. So paatras tayo. And magsisingit-singit na lang ako ng ibang mga sit-down vlogs. So yun lang. Bye, guys. See you on my next vlog. I love you. Bakit ba, guys? Simula pa lang ngayon, tatawagin ko na kayong mamster. Hello mga mamster. 20 na lang, 20 na lang. Wala nang 30, wala nang 40, 20 na lang mga mamster. Charis. Charot lang. Bye-bye.